Yung mga naiisip natin na kailangan do kasi magandang bahay namin, bumili ako ng car, kailangan makabili ako ng asyenda, makabili ako ng lupain. Alam nyo, ganito po yan. Pag ikaw po nag-ipon ng capital, let's say 300,000, 500,000, kung kaya mo 1 million, ayan pag-ipunan mo. Pagka nagkaroon ka ng business dito sa Pilipinas, kahit ilang bahay kaya mo. Okay, so Gilibers, pag-usapan naman natin sa mga OFW, sa lahat po ng mga nasa abroad o mag-abroad pa lang, reminder ni Rockstar, dapat meron lang tayong top 3 priorities. Okay? Let's go! Let's go! Okay, so unahin na natin. Pag tayo po nasa abroad, marami tayong mga gustong gawin, di ba? Gustong bilhin. Nasa sidetrack tayo. So, kailangan bumalik tayo sa tatlo nating purpose. Okay? First, ang una dapat nating priority, the main reason bakit ka nag-abroad. Di ba nag-abroad tayo for certain reason? Sa iba po, kailangan kasi nilang ipagamot ang kanilang anak. Di ba? Kailangan nilang ipagamot ang parent nila kasi kailangan nila ng malaking halaga kaya sila nag-abroad, di ba? Or they need money pang tuition ng dalawa niyang nag-aaral na college. Or meron kayong nakasanglang isang property kailangang matubos, di ba? Yung main, the core, the main reason bakit tayo nag-abroad, yun ang dapat nating unang-unang priority. Okay? Alright? So, second nating priority, ang dapat natin na pinagtutunan ng pansin, pangalawa, is ang ating pagbabayad ng mga nautang. I understand na bago tayo nag-abroad, may mga nautang na tayo. And while we are there, yung mga first few months natin, may mga nauutang pa din ang family natin. So, yun ang dapat nating i-focus sa pagbabayad ng utang. Okay? So, yung una, ito, yung aking main target, bakit ako nag-abroad? Pangalawa, yung pagbabayad ng utang. Okay? At third natin dapat maging priority. Mag-ipon tayo ng business capital. Yun ang dapat nating bigyan ng pansin para hindi tayo magtagal dyan. Yung mga naiisip natin na kailangan do kasi magandang bahay namin, bumili ako ng car, kailangan makabili ako ng asyenda, makabili ako ng lupain. Alam nyo, ganito po yan. Pag ikaw po nag-ipon ng capital, let's say 300,000, 500,000, kung kaya mo 1 million, ayan pag-ipunan mo. Pagka nagkaroon ka ng business dito sa Pilipinas, kahit ilang bahay kaya mo, kahit 3 sasakyan makakabili ka. Kahit 2 lupa, rest house o farm, makakabili ka. Dito mo na bilhin yan. Dito na sa Pilipinas. Yung iba natin pangarap, yung ibang maliliit na mga pangarap natin, dito mo na bilhin. I-focus mo ang sobra mong pera sa pag-iipon ng yung capital. So isipin mo lagi, kailangan magkaroon ako ng business capital. Alam nyo, meron akong kinotes taga Taiwan. Sobrang galing ng mindset niya po. So talagang nag-iipon lang po siya. Ipon lang siya ng ipon pang capital niya. Sabi niya, Doc, kung pera na to, magbininegosyo talaga ako dyan. Isa pa, kinotes ko po sa US. So, Doc, kailangan magkaroon ako ng business. Kaya ipon lang ako ng ipon ng capital. Yun ang mindset. Okay? So, ulitin natin. Pag meron ka na pong capital, umuwi ka dito sa Pilipinas, lahat ng gusto mo kaya mo lang bilhin. Okay? Alright? So, again, sa lahat ng mga OFW, 3 ang focus natin. 1, the reason, bakit ka nag-abroad. 2, pagbabayad ng utang. And 3, business capital. Huwag tayong ma-sidetrack sa mga ibang bagay. Okay? Let's go. Let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.